DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 24 na tayo ngayon ng Oktubre 2024. Ngayon po ay Huwebes, sa ulo ng ating mga balita. Severe Tropical Storm Christine naglandfall na sa Dibilacan, Isabela. Pasok sa trabaho sa gobyerno at klase sa buong Luzon, suspendido pa rin ngayong araw. Price freeze ipinatupad na sa mga lugar na matinding sinalanta ng bagyong Christine. Crime rate sa bansa bumaba naman ng 8.43% ayon sa pambansang pulisya. Nasa 200 kababaihan inabuso umano ng pastor ng Apollo o ni Pastor Apollo Kibuloy. Aba, target daw nito maging Alaharing Solomon. 1,200 bus at mga PUBs binigyan ng special permit para naman sa Undas 2024. Isang journalist sa Zamboanga patay sa pamamaril. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Maganda umaga Pilipinas! Karitali ng ating mga balita, naglandfall na ang Severe Tropical Storm Christine sa Dibilacan, Isabela kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, nang tumama sa kalupaan ng bagyo, taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang bagbugso umabot na ng 130 km per hour. Kumikilos ngayon ang bagyong Christine sa bilis na 20 km bawat oras patungo sa direksyon ng Hilagang Kanluran. Sa loob ng 12 oras, inaasahan na babaybayin ng bagyo ang kalupaan ng Northern Luzon saka lalabas sa karagatang kanluran ng Ilocos Region. Inaasahang hihina na rin ang bagyo matapos itong maglandfall. Lumakas pa ang Severe Tropical Storm Christine matapos na maglandfall sa Dibilacan, Isabela. Sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, taglay na ngayon ang bagyo. Ang lakas ng hangin umabot nga ng 75 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso na 160 km bawat oras. Patuloy na kumikilos ang bagyo sa direksyong Hilagang Kanluran. Naku, bumagal pa. 15 km per hour na lamang. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Signal number 3 sa mga sumusunod na lugar. Luzon, ang southern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at southern portion ng Abra, Benguet, northern portion at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac, ang northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union at ang central at southern portions ng Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3. Habang signal number 2 naman ang nakataas sa Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, rest of Cagayan kasama ang Babuyan Island. Ang nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, the rest of Tarlac, Pampanga, rest of Zambales, Bataan, Metro Manila, nasa ilalim ng signal number 2. Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, the northern and central portions ng Quezon kasama ang Pulilio Island at ang northwestern portion ng Camarines Norte. Nakataas din ang signal number 1 sa Batanes, the rest of Quezon, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, Cuyo Island, Calamian Island, rest of Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate kasama ng Ticao Island at Burias Island. Nakatas din ang signal number 1 sa Aklan, Capiz, Antique kasama ang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, Camotes Island, northern Samar, Biliran, northern at eastern portion ng Eastern Samar at ang northern at central portion ng Leyte. Maganda umaga Pilipinas! Lakasan pa rin ho natin ang ating panalangin. Abay, kahit paano hindi ganun katindi ang iniwang bilang na mga namatay ng bagyong Christine.
Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas ng eskwela at ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon ngayong Huwebes, October 24. Ito'y bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ang abiso ay nagmula sa Malacanang, pinarating ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Una rito, sinisperente rin ng Malacanang ang klase trabaho sa gobyerno kahapon, October 23. 10 na ang naitatalang patay sa Naga City. 3 naman ang nawawala dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Naga City, ilan sa mga namatay ay nalunod dahil sa baha. Ang iba naman ay dahil sa sobrang lamig. Habang 2 naman ang natrap sa isang sasakyan. Umabot na sa 5,000 ang mga evacuee sa Naga City pa lamang. Patuloy pa rin ang isinasagawang pag-iikot ng mga rescue team upang mailikas ang mga natrap dahil naman sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Ipinatupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa severe tropical storm Christine. Kabilang sa mga nasabing lugar ang Albay, Bicol, gayon din ang bayan ng Magmet sa North Cotabato. Ayon sa Department of Trade and Industry, sinumang business establishment na magpapatunayang lumabag sa price freeze ay mapapatawa ng karampatang parusa. Tulad na lamang ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong at multang 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Aabot ng 70% ng mga residente ng Naga City ang apektado ng baha dulot pa rin ng Bagyong Christine. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, 30% ng mga lugar sa Naga ang nabalot pa ng tubig baha. Dahil ito sa lakas ng ulang dala ng bagyo, high tide, pag-apaw ng Bicol River at pagragasan ng tubig mula sa Mount Isarog. Pinaka nahagupit ng bagyo ang Naga City, Camarines Sur at ang buong lugar ay nawalan din ng supply ng kuryente. Pero bukod ho sa Naga, marami pa rin hong mga lugar sa Kabikulan ang wala pang kuryente. Inatitiyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos, ligtas ang gagawing power restoration sa mga lugar na nawalan o mawawalan pa ng kuryente bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, binigyan din ng Presidente na bagamat kailangan ang agarang pagpapanumbalik ng kuryente, dapat pa rin siguraduhin na hindi ito basta-basta lamang maibabalik ka. Iginit ang Pangulo na dapat isaalang-alang ang pangmatagalang epekto sa mga power restoration. I don't know how we get around that because talagang there is a very, very strong demand. Balik na yung kuryente kaagad, as quickly as possible, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. That's really that. Kaya yung mga nakikita niyo yung wire na bulbul, yun eh. Dahil nagmamadali. Basta kahit papano, sige, basta ilagay mo dyan. Mag-short yan, di na bale, basta ilagay mo. Sige, okay na yan. Tapos, dapat mabalikan. Pero hindi na binabalikan. So we have to be conscious of that so that we make our systems more robust. Nautos pa rin ng Pangulong Bongbong Marcos isang malawakang relief operation ang nilunsad ng Kamara de Representantes para tulungan ang mga pamilyang lubhang naapektuhan ng Tropical Storm Christine. Sa pamumuno ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pinamadali nito ang pagpapalabas ng 390 million pesos na cash aid. Ipinamahagi ito sa 22 distrito ang apektado ng bagyo sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mimaropa. Binigyan din ni Romualdez sa malinaw ang direktiba ng Pangulong Marcos na walang pamilyang Pilipinong maiiwan sa pagtulong ng pamahalaan kaugnay nga ng pananalasa ng Bagyong Christine. Tiniyag din ni Romualdez na sa publiko ang tulong ng gobyerno ay makararating sa mga apektadong mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Secretary General Sorpoñez Gabonada na ang Office of the Speaker at ang Tingog Party List ay naghahanda na ng 2,500 relief packs sa bawat kinatawan para sa kabuuang 62,500 packs na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos. Ipamamahagi ito sa mga apektadong pamilya. Sinabi pa ni Gabonada, isang hiwalay na relief mission din ang inihahanda ng Ako Bicol Party List Representative na si Saldi Co, ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nabatid na ang 15 million cash assistance bawat distrito at party list representative ay mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development. Ito yung Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA. Samantala,
Sinabi pa ni Kaburada, kabilang sa mga distritong sakop ng ayuda ay ilan sa pinaka-apektadong lugar sa Bicol Region, Eastern Visayas, Calabarzon at Mimaropa. Nakalatag na rin na niya ang mga mekanismo upang matiyak na mga pondo ng AIX ay makakarating sa mga nasasakupan ng 22 apektadong distrito sa lalong madaling panahon. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa pribadong sektor at mga non-government organization makiisa sa pagsisikap na ito ng gobyerno. Tiniyak pa ni Romualdez na isusulong ng gobyerno ang mga Sustainable Recovery Program upang matulungan ang mga apektadong komunidad na muling bumangon mula sa kalamidad. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga ay pinagutos nga ng Pangulong Bongbong Marcos ang agara activation ng EDCA sites para naman sa relief and rescue operation sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Sa situation briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Pangulong BBM, maaaring gamitin ang mga EDCA sites para sa airlifting o paghatid sa pamamagitan ng air assets at mga relief goods, mga tauhan at kagamitan lalo na sa mga lugar na posibleng hindi maabot ng ground relief operations. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Armed Forces of the Philippines na tutukang mabuti ang sitwasyon para sa agarang activation ng EDCA sites para sa mga rescue at relief response. Merong siyam na EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ang bansa. Kasama dyan yung Cesar Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, Columbia Airport sa Cagayan de Oro City, Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Naval Base Camilo Osia sa Santa Ana, Cagayan, Laloy Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Malabac Island sa Palawan. Higit naman sa 2,000 tauhan ang ipinakalat na ng Philippine National Police para sa pagresponde sa mga apektado ng Bagyong Christine. Bukod pa ito sa mahigit 10,000 pulis na naka-standby, nakahantang umalalay sa mga pinakasalantan ng severe tropical storm. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, sanib puwersa ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection bilang mga first responders sa Bicol Region. Sinabi pa ni Pajardo, partikular nilang panadalhan ng mga tauhan ngayon ang mga lalawigan ng Sorsogon, Albay at Naga City. We already created po yung ating mga incident command system po at katuwang po natin particularly the OCD, the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and of course yung DSWD po na nangunguna sa distribution po ng mga relief goods. Ang PNP personnel naman po ay nakadeploy din po doon sa mga evacuation centers. Nagbabala naman si nating Vice President Leni Robredo sa peking numero na gumagamit na niya ng pangalan niya. Humihingi ng donasyon. Ako, mga demonyon to. Tawag niya ito ng kanilang fundraising para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Naga City. Ayon kay Robredo, hindi tumatanggap ng cash donation ang Angat Buhay Foundation at ang kanyang team bilang bahagi ng kanilang transparency policy. Ipinaalala ni Robredo sa mga nais mag-donate na ang kaya natin lamang ang binigyan nila ng authorization na tumanggap ng donasyon para sa transparency at accountability. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today kapag lumagpas na ang Bagyong Christine. Huwag na muna ngayon. Kunot na ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. May sapat na supply ng bigas ang Pilipinas hanggang katapusan ng 2024. Ayon kay Undersecretary Christopher Morales na kasalukuyang in charge ng Rice Industry Program, sapat pa sa loob ng 100 araw ang nasa 3.83 metric tons ng supply ng bigas. Ang positibong pagtayo ng opisyal ay sa harap naman ng inaasahang pagkalugi sa produksyon dahil sa La Nina at iba pang pagbabago ng panahon kasama na ang pananalasa ng kasalukuyang bagyo. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, tinatayang bababang produksyon ng palay ng 11.9% sa third quarter mula sa 3.35 million metric tons dahil sa malawakang pinsala sa palay bunsod ng mga nananalasang bagyo.
Mas mataasan ang bilang kung naibigay ang mga kagamitang pansaka at iba pang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Rice Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law at National Rice Program. Sinabi ni Morales na batay sa pagtaya, may inaasahang pagkalugi ng 358,000 metric tons base sa nagdaang pinsala at aktual na pinsala nitong kwarter. Bunsod nito ang kabuuang taunang produksyon ng palay ay inaasahang aabot naman ng 19.41 million metric tons o katumbas ng tinatayang 12.69 million tons ng bigas. Pangasinan patuloy na nakabantay sa galaw ng Bagyong Christine. Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Nagpapatuloy na nakantabay ang PDRMO sa galaw ng Bagyong Christine lalo't kahapon ng alas 5 ng hapon ay itinaas ng signal number 3 dito sa lalawigan ng Pangasinan at iba pang probinsya dito sa Northern Luzon. Ayon kay retired Colonel Lucien Baroro ng PDRMO, nakapreposisyon na ang mga kagamitang pang-rescue at relief goods at iba pang mga pangangailangan kasama ang kanilang mga tauhan sa tatlong strategic area ng lalawigan sa Western Pangasinan sa Alaminos City, sa Central Pangasinan sa Lingayen at sa Eastern Pangasinan ay sa bayan ng Tayug. Samantala, mahigpit na monitoring din ang ginagawa ngayon ng PDRMO sa mga kailugan ng Pangasinan matapos nga magbukas ang isang gate ang San Roque Dam kung saan as of 6 p.m. kagabi ay may 275.62 meters above sea level kung saan ang normal level nito ay 280 meters above sea level. Ang inflow ay 78.81 centimeters habang ang outflow ay 236.19 cm per second. Ang mga kailugan dito sa lalawigan as of 4 p.m. kahapon ay nananatili sa below normal level. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Lokal na pamahalaan naman ng Bataan at Zambales sa alerto sa Bagyong Christine. Nagkaroon na rin ng preemptive evacuation. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Patuloy na nakaalerto, nakaantabay at nakamonitor ang LGU Bataan at Zambales sa Bagyong Christine. Ito'y upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isang mamayan sa Bataan at Zambales. Binabantayan ng PNP, MDRRMO at PDRRMO ang posibleng pagtaas ng mga ilog at dagat at mababa ang mga lugar na madalas maapektuhan ng kalamidad, kasama na dito ang mga nakatira sa mga gilid ng kabundukan na posibleng may pagguho. Ang kanilang mga kagamitang mga heavy equipment at bangka na madalas gamitin sa ganitong pagkakataon ng kalamidad ay nakahanda din. Samantala sa bayan ng Orani, 10 pamilya na ang maagang nagpalikas na may bilang ito na 29 individual na residente ang mga ito ng Sitio Pulo, Orani na ngayon ay mga nasa evacuation area. Samantalang idiniklara naman ang Bataan na walang pasok ang private school at pampubliko, lahat ng antas. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misi sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw to may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! Ayan, may bagyo, wala tuloy ang ating mahiwagang tunog. 14,000, 14,000 ang naghihintay na premyo ngayong araw na ito. Ayan. Actually, muntik-muntik ka na mahulaan. Oo, malapit-lapit na. Kaya stick na lang tayo doon sa ating clue. Ano, ha? Pero hindi ho yan tabo at palanggana. Ginagamit ho ninyo sa paliligo habang kayo ay nag-shield bath soap. Hindi po yan. Antinan ho ninyo yung pong logo ng Comadrona dahil nandun po yung unang item at yung pangalawang item naman, responsibilidad po ng isa sa mga figure na nandyan. Ayan, ganun lang ho, kasimple na lang muna ang clue natin. Malapit-lapit na Baka mamaya hindi ho umabot ito ng 100,000 piso Ayan, so 14,000 ang nag-iintal ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address /
contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Senator Lito Lapid, magandang umaga po sa inyo. Malapit-lapit na ang hula mo. Maganda umaga, Pilipinas! Disaster preparedness naman ang lokal na disaster unit ng Cordillera nakalatag na para sa paghagupit ng Bagyong Christine. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat. Romy. Naka-alerto na lahat ang Local Disaster Risk Reduction Management Councils sa Cordillera para magpatupad ng disaster preparedness at preemptive evacuation lalo na sa mga tukoy na lugar na mapanganib at posibleng mangyari ang pagguho at pagbaha. Maagang inabisuhan ng Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga local disaster councils sa rehiyon dahil malaking bantang idudulot ng Bagyong Christine. Batay sa pinakahuling datos ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR, tinukoy ang 880 barangay sa 1,178 barangay sa Cordillera ang may malaking posibilidad na mangyari ang pagguho at pagbaha. Pinapayuhan ng mga disaster councils na mas maaga nilang ilikas sa mga residente na posibleng maapektuhan ng pagguho at pagbaha. Pinatitiyak din sa mga local government units na malayo sa anumang banta ng landslide at baha ang mga evacuation center kapag merong ililikas sa mga naturang evacuation centers. Ang mga lalawigan ng Cordillera na naunang dineklarang red alert status ay nasa ilalim na sa signal number 2 at 3 dahil sa inaasang paggugupit ng Bagyong Christine ngayong araw sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Magandang umaga din po sa mga taga-Arayat. Arayat, Cubao, Quezon City. Talaga, pinyo kayo, ha. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Sabi ng isang texter natin, sabi ni Sol, abay, kalakas daw po ng hangin ngayon dyan po sa may Calamba City. Nasa signal number 2, di ba? Pati Metro Manila. Sabi naman ni Simon, Bulacan, tahimik, walang hangin pero mataas ng tubig dahil naman sa high tide. Ayan, ingat po kayo, ha, yung mga kababayan natin na nasa mga lugar na malapit po sa dagat. Ha? Maganda umaga, Pilipinas! Suporta sa mga magsasaka ng NIA sa Leyte na may benta sa Kaliwa Stores ang 29 ng 29 pesos kada kilo ang bigas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Nais ng National Irrigation Administration na may benta ng tiga 29 pesos ang kada kilo ng bigas sa Eastern Visayas, kaya pinatupad nilang suporta sa mga magsasaka. Ito ang sinabi ni National Irrigation Administration Regional Manager Jaime Dizos sa isang panayam. Ayon kay Manager Dizos na sa kasalukuyan may inisyal na pilot ng NIA na 1,071 hektaring sakanang palay sa lalawigan ng Leyte na kailang tinulungan ng mga magsasaka. Buwan ng Disyembre sa taong kasalukuyan, aanihin na ito at ang NIA ang bibili ng palay para ipagiling nila at ibinta sa Kaliwa Store ng tig 29 pesos ang kada kilo ng bigas. Papalawaking pa ng NIA ang kanilang suporta sa mga magsasaka sa bayan ng Javier Leyte, Aboyog Leyte, lalawigan ng Samar at Eastern Samar. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Dismayado naman si Senator Amy Marcos na namumuro na naman na maging top importer ng bigas ang Pilipinas sa buong mundo. Batay sa pagtaya ng United States Department of Agriculture, sinabi ng presidential sister na inaasahang papalo sa 3.8 million metric tons ang aangkating butil ng Pilipinas. Ayon kay Senator Marcos, umabot na noon sa 93 hanggang 97% ang production ng bigas ng Pilipinas. Nakapiranggot na lamang ang inaasa natin mula sa importation. Pero baliktad na niya ang sitwasyon ngayon dahil naungusan pa ng bansa ang China sa pagiging world's top importer matapos aprobahan ang 3.9 million metric tons ng rice import mula Enero ng 2022 hanggang 2023. Sinabi pa ni Senator Marcos, lalo pang pinatay ng gobyerno ang lokal na produksyon ng ipatupad dito ang 15% na tapyas taripa sa imported na bigas samantalang hindi naman nito na ibababa ang presyo sa lokal na merkado.
Doon na rin ang mababatas na matutupad ang sinasabi ng National Irrigation Administration na magiging self-sufficient sa bigas ang Pilipinas pagsapit ng 2028 kung patuloy tayo magiging dependent sa importation. Kabilang sa nakikitang solusyon ni Senator Amy ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng palay sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwanang kita sa mga magsasaka at transport subsidy upang mabilis na madala naman sa Metro Manila ang mga ani mula sa Visayas at Mindanao. Ikinatuwa naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research na nagpapakita ng pagbaba ng self-poverty ratings ng mga Pilipino sa ikatlong kwarter. Naniniwala si Speaker Romualdez na ito ay bunga ng pagsisikap ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na matugunan ang kahirapan gamit ang whole of the nation approach. Ayon sa resulta ng survey na isinagawa mula Agosto 28 hanggang Setyembre 2, bumaba ng 5% point ang self-rated poverty o katumbas ito ng 1.4 million families na itinuturing ang kanilang sarili na hindi na mahirap pa. Bukod dito, bumaba rin ang self-rated hunger mula 16% naging 11%. Nangangahulugan ito ng humigit kumulang 1.3 million na pamilya na hindi na nakaranas ng kawalan ng pagkain. Kinilala ni Speaker Romualdez ang mga programa ng Administrasyong Marcos gaya ng tulong sa pagkain at iba pang social safety nets sa pagbaba ng bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Tinagyan din ng Speaker na nakatutok ang gobyerno sa pagtiyak na walang Pilipinong maiiwan lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Inilipat na sa ilalim ng Office of the President ang National Commission on Indigenous People. Kasunod dito ng inilabas sa Executive Order No. 71 na may petsang October 22, permado na Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan mula sa DSWD inilipat na ang NCIP sa Office of the President. Ang NCIP ay pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga patakaran at mga plano at mga programa para sa mga indigenous people. Ay nako, alas 4:30 na At patuloy pa rin hong nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila ang malakas na buhos ng ulan. Senator Bato de la Rosa muling itinanggi na may Davao Death Squad noong panahon na siya pa ay City Director ng Davao. Maganda umaga, Pilipinas! Detalye na balita mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagkaroon ng DDS o Davao Death Squad sa isang press conference sa AFAD 30th Defense and Sporting Arms Show noong Miyerkules sa Isaga Mall na matatagpuan sa Lanang, Davao City. Sinabi rin niya na walang reward system para sa pagpatay sa mga individual na sangkot sa iligal na droga. Sinabi ni de la Rosa na ang konseptong DDS ay nilikha lang ng media at dagdag pa nito sa kanyang panunungkulan bilang Police Director ng Davao City. Walang ganoong grupo na DDS. Kung matatandaan, binanggit ni retired Police Colonel Royen Garma na may common knowledge si Senador de la Rosa sa Davao Death Squad. As I've said, I've been very consistent. Davao Death Squad is a creation of the media. As far as I'm concerned, wala akong Davao Death Squad. Hindi ko tinutolerate kung sino yung Death Squad na yan. At pag mahuli kita, ikasuhan kita. Noon pa, lalaga ko, pulis ako dito sa Davao noon. Wala akong sinasanto na mga gumagawa ng krimen. Tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter. May buntag sa matig paminaw nato niya sa Davao. May buntag po sa matig paminaw nato niya sa Sugbo. Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay Pagcor Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng Pagcor ang ilan sa mga bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50%, 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa Pagcor. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga nagpapalaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay
magandang pagkakataon para sa mga komunidad, mga samahan upang maglibang ng nanaayon sa batas habang nakapag-aambag din sa makabuluhang gawain. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tres na makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga suki nating nakatutok sa radyo natin nationwide. Bukas na nga po ang nomination para sa radyo natin Excellence Awards 2024. Pwede nyo nang i-nominate ang mga paborito ninyong DJ, announcer, news reporter, pati na mga paborito ninyong programa mula sa radyo natin. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang aming official Facebook page na Radyo Natin Nationwide o kaya diretso na lamang sa website ng radyonatin.com/awards. Ano pang iniintay nyo? Tatanggapin lamang ho namin ang mga nominations hanggang October 25. Bukas po yan, ha? Online po yung pag-nominate. At ang bawat qualified nominator, halimbawa, nanalo ho yung inyong dinominate, matik yan. Yung qualified nominator mananalo ng 5,000 piso. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad, ha? Huwag kalimutan pagbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga barbero, mga kumadrona. Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of pamilya, aba, alam ba ninyong si Ellen Adarna? Di ba may anak na ito dati? Nanganak uli. Aba, ilan na may batik? Ilan may batik? Sinong kahawig? Kumbira kayo. Alamin natin ang report mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ngayon lamang nakumpirmang buntis si Ellen Adarna dahil hindi talaga in-announce ni Derek Ramsey ang tungkol nga sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Naging maselan kasi ang pagbubuntis ni Ellen kaya ayaw nilang isapubliko ito noon. Mabuti at nalagpasan naman ito ni Ellen hanggang sa isinilang niya ang malusog na baby girl noong Martes, October 22. Kahapon lamang ipinost ni Derek sa kanyang Instagram account ang kuha ni Ellen hawak ang bagong silang na baby katabi ang pangalan nitong anak kay John Lloyd Cruz na si Elias. May caption ito na "My world keeps getting better and better" at may hashtag na House of Dragons dahil gusto talaga na Derek na dragon baby ang kanilang anak dahil nasa Year of the Dragon silang lahat. Meron din siyang IG story na nasa caption naman ay "Dad's leaving the room after changing one diaper." Sinubukan namin kunan ng pahayag si Derek pero hindi pa siya sumasagot sa aming text. Pero congratulations pa rin sa mag-asawang Derek at Ellen dahil meron na sila ngayong baby girl. Isang lalaki kasi ang panganay na anak ni Ellen at si Derek naman ay meron ding anak na lalaki sa una niyang asawa. Kaya gusto talaga nilang magkaroon ng baby girl. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ano kayang magiging pangalan ng baby nila Derek at saka Ellen, ha? Pwede, pagsamahin natin yung Ellen at saka Derek. Ede. Pwede ding Eder. Ba't ba natin pakikialaman? 37 na makalipas ang alas 4 na umaga. Konting respeto naman sa ating Pangulo. Ito ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa ilang hensya ng gobyerno kaugnay ng isyu ng International Criminal Court. Ayon sa Presidential Sister, klaro naman ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa Duterte War on Drugs. Mismo ang punong ehekutibo na niya ang ilang beses nagdiin, walang jurisdiksyon sa bansa ang International Tribunal at banta ito sa ating soberenya. Ang problema, sabi ni Senator Marcos, may mga pagkakataong iba ang sagot ng Department of Justice tungkol
sa usapin. Una na naghain si Senator Marcos ng Senate Resolution 927 para imbestigahan ang pakikialam ng ICC at ng United Nations sa problemang panloob ng Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Amy na hindi makatuwiran ang presensya ng mga intergovernmental organization sa bansa dahil nagdudulot ito ng banta sa ating kalayaan at soberenya. Sinabi pa ng resolusyon ng mababatas sa ang pangangalap ng ebidensya ng mga investigador ng ICC sa Pilipinas noong Disyembre sa kabila ng pagkalas nito sa bansa ay isang malinaw na panghihimasok. Nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na itinuturing pa rin niyang kaibigan si Senator Amy Marcos. Sa kabila ito ng pagkaladkad ng pangalawang Pangulo sa Presidential Sister na upakan niya si Pangulong BBM. Nang tanungin ng media kung ano ang estado ng pagkakaibigan nila ni Senator Marcos, sinabi ni BP Intay na hindi naman niya inaatake ang kapatid ng Pangulo. Sa katunayan, tinex pangaraw niya si Senator Amy sa kaparehong araw nang magsagawa siya ng 2 oras na press conference noong Biyernes. Pinayuhan din ng Vice Presidente si Senator Marcos na kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez mainis at wag sa kanila ng Presidente. Matatandaan na ilang beses siniguro ni Senator Marcos ang kanyang suporta kay BP Intay bilang matalik na kaibigan kahit pa kumalas na ang Vice Presidente sa gabinete ng kanyang kapatid. Una na rin pinasalamatan ng pangalawang Pangulo si Senator Amy sa pagsuporta nito sa mga Duterte noong may mga pinagdadaanan sa politika ang kanilang pamilya. Alas 4:40, isang lady broadcaster pinagbabaril sa Zamboanga City. Patay! Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Maring kinukundina ng buong media community sa Zamboanga City ang pagbaril patay kay Maria Vilma Rodriguez Iluzano, 56 years old, broadcaster ng 105.9 Media Mo FM station sa naturang lungsod. Batay sa case record ng Zamboanga PNP, 3 beses na pinaputukan ng gunman ang biktima pasado alas 8 ng gabi na biglang sumulpot habang kasama ng biktima ang kanyang pamilya na nakaupo malapit sa kanilang bahay sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Makalipas ang 1 oras, pumanaw rin ang lady broadcaster sa Zamboanga City Medical Center na nagtamo na 3 tama ng bala sa tiyan. Naulilan nito ang 4 na mga anak bilang isang single mother. Napulot naman ng soko sa crime scene ang isang slug mula sa 38 caliber revolver. Maliban sa pagiging broadcast media, nagtatrabaho rin umano bilang barangay secretary ang biktima at ayon sa mga kasamahan nito, di naman umano hard-hitting ang programa nito. Tinitingnan ngayon ng PNP ang anggulong away pamilya ng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Jerry Almodovar dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. At sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan po naman sa Japan. Sa mga suki natin dyan ho sa gitnang silangan, good morning. Lalong-lalo na yung mga OFW natin at mga seafarers dyan po sa Middle East. Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kay Rosel Baluyot. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin dyan sa Amerika. The Midnight Singers, kumusta na kayo? Nire-ready na nila ng puspusan yung kanilang pong mga dadalhing kagamitan dito sa Pilipinas para sa kanilang nalalapit na concert. Boss Manny at saka si Tita Cora, kumusta na ho kayo? Magandang umaga din kay Sir Jun Yambao at kay Tita Lloyd, Sir Art at Ma'am Linda. Magandang umaga po sa inyo. Baka kayo iuwi ng Pilipinas, huwag na hong magbaon ng imported na tsokolate dahil meron ho tayo ditong talagang world-class na locally made chocolate. Tangerine Chocolate. Yan po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon hindi na sila umaasa na lamang sa kopra at iba pang mga aning bukid. Nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Value-adding
Kumbaga, sabi nga ni Dr. Helen Tan, pag tinulungan natin ang mga magsasaka, lalakas ang kanilang loob na magtanim, matitiyak natin ang ating food security. Tangerine Chocolate, yan po ay brand ng mga magnaniyog yan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang bawat Pilipino? Kaya saan man tayong panig ng mundo naroroon, tangkilikin natin ang gawang atin. Ito yung 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI para masigurong katanggap-tanggap hanggang sa international market. Maganda umaga, Pilipinas! Naalala ko tuloy yung book fair ho sa Lahore, Pakistan. Matagumpay ho yung inilunsad nilang book fair sa Lahore, Afghanistan dahil nakapagbenta ho sila ng 35 na libro. Naging food fest kasi mas maraming nabentang shawarma at saka biryanis kaysa sa libro. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Pero wag ho kayong mag-alala dyan ho sa Pakistan, ha? Hindi lang naman ho din sa inyo nawawalan na ng saysay ang libro. Kahit dito nga sa Pilipinas, bibihira ho nang magbabasa di ba? Sabi nga ng mga kaibigan natin sa McDonald's, bright mind reads. So pag hindi nagbabasa daw, hindi bright. Ayun, nagpunta sila sa Jollibee. Ayan. Ayan, ha? Sa Iraq ho, alam ba ninyo na yung mga binibentang libro sa Iraq, iniiwan na lamang ho, pinababayaan lang po, walang bantay ho nasa gilid ho ng daan. Bakit kanyo? Alahong magnanakaw ng libro doon. Wala na hong interesado sa libro. Ano ba yan? Maganda umaga, Pilipinas! Kaya bibihira tuloy sa kanila maging justice na katulad ni Max De Leon ng Court of Appeals. Maganda umaga po kay Justice Max De Leon. Maganda umaga din kay Justice Leo Madrazo na nandyan ngayon sa Iloilo at dumadalo sa Philippine Judges Association Convention. May nga aga sa mga kuturanta na sa mga judges nga karon sa Iloilo. Halong kamudra. Ingat po kayo at medyo ano ba signal na ngayon ng Iloilo? 1? Ingat po kayo dyan, Magandang umaga din po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas at kay Congressman Dodor Pleito dyan po sa Bulacan. Magandang umaga din kay Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, kumusta ka na, iniintay ka ng mga suki mo dyan, yung mga fans mo sa Lucena. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba ng 8.43% mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ang crime rate sa bansa. Sa datos ng Philippine National Police, mas mababa ito kumpara sa parehong panahon noong 2023. Katumbas ito ng 152,024 cases na naitala ng pambansang pulisya, mas mababa kumpara sa 166 and 13 focus crime cases noong nakarang taon. Kabilang sa mga itong insidente ng pagpatay, robbery, theft, rape, physical injury, homicide at pagnanakaw ng mga sasakyan. 46 na makalipas ang alas 4 na umaga. Higit naman sa 1,200 na ng mga bus at utility vehicle ang nabigyan ng special permit para sa pagbiyahe sa panahon ng undas. Ayon sa Land Transportation Office Franchising and Regulatory Board, simula pa noong October 15, nag-aproba na sila ng mga aplikasyon para sa special permit. Ito'y para sa mga bus na bubibiyahe ng mahahabang ruta ngayon ng galing Bicol at Cagayan Valley. Magpapadala rin ang LTFRB ng kanilang kawani sa mga bus terminal para matiyak ang seguridad ng mga driver, pasahero maging bus na gagamitin sa araw ng undas. Para nga pala doon sa mga nagtatanong, ano bang naging aksyon ng LTO doon sa inireklamong multa para doon sa mga hindi kaagad makakapagparehistro ng sasakyan? Binawi na ho ng LTO. Sinuspindi na nga po ng Office of ng Land Transportation Office ang implementasyon ng administrative order na nag-aatas sa mga nagbebenta ng mga gamit ng mga motor vehicle na i-report ang transaksyon sa loob ng 5 araw. Sa isang memorandum, sinabi ni Attorney Vigor Mendoza, ipinatigil muna ang implementasyon ng order upang ayusin at linawin ang mga alituntunin ng naturang kautusan. Yan naman pala mabilis naman ba kayo ng aksyon, Magugunit ng Agosto 30 ng taong kasalukuyan ang i-release ang order
o itong order number BDM-2024-046 o ang guidelines for immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration. Sakop ng naging kautusan ang donation o transfer ng motor vehicle at mga requirements sa loob ng sa bagong may-ari na nai-process ang registration at transfer of ownership sa LTO sa loob lamang ng 20 araw matapos ang transaksyon. Pansamantalang sinuspende ang order matapos na makatanggap ng sangkaterbang puna ukol sa naturang implementasyon. O doon sa mga mangingikil, mga mangungotong na mga traffic enforcer, bawal ho yan, ha? Hindi pa, hinold po yan. Kasi may mga reklamo na tayong natanggap eh. Pinapara yung motor, pagkatapos sasabihin, rehistro. Bakit hindi ito match doon sa may-ari, doon sa lisensya mo? Parang gano'n, ayan. Tigil ho muna nyo yung pandidilihensya nyo at sinispindi na ho yung implementing rules ng polisiyang yan, ha? Pag-aaralan daw muna. Dito lang naman sa Pilipinas na maglalabas ho ng polisiya pagka may nagreklamo sa pag-aaralan. Paurong. Maganda umaga, Pilipinas! Nakasama naman ni Senator Bongo ang mga municipal mayors ng Visayas Island sa conference ng League of Municipalities of the Philippines. Ito'y nang naging panuhing tagapagsalita si Senator Go sa League of Municipalities Visayas Island Cluster Conference 2024 sa EDSA Shangri-La, Mandaluyong nitong nakalipas na Oktubre 22. Nagpasalamat si Senator Go sa mga alkalde sa pagsuporta sa kanyang mga inisyatiba katulad na lamang ng pagpapaabot ng tulong sa mga residenteng mahihirap at mga biktima ng kalamidad at sakuna sa kanilang mga munisipalidad. Asahan na niya na mananatiling bukas ang mga tanggapan ng senador at handa siyang tumulong sa mga ito sa paglalapit ng serbisyo sa kanilang mga constituents ng abot ng kanyang makakaya. Binigyan din pa ni Senator Go ang kahalagahan ng pag-align ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang mas maging inclusive ang serbisyo publiko at matiyak na walang Pilipinong maiiwanan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yun daw pong angel of death ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy kinumpirma ng PNP. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpas, RH28. Raymond, good morning. Kinumpirma ng Philippine National Police at dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na may tinatawag na Angels of Death si Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, inilahad ni Edward Masayon, dating miyembro ng Security Department ng KOJC sa ilalim ng Metro Davao 2nd Signal Battalion, na may mga kasamaan silang nautusan upang mangharas at pumatay ng mga kumakalas na miyembro ng KOJC at mga taong ayaw sumunod sa kagustuhan ni Kibuloy. Ipinakita naman ni Police Lieutenant Colonel Jean Licod, ang chief ng PNP-CIDG Region 11, ang isang diagram kung paano ang operation ng Angels of Death. Ang overall na head ng Angels of Death ay si Pastor Kibuloy, ngunit ang nagpapatakbo nito ay sina Crescente at Ingrid Canada at Executive Pastor Marlon Acobo. Sinabi ni Licod na binuo noong 1990 ni Kibuloy ang Angels of Death para panakot sa mga miyembro ng KOJC. Kalaunan nagsilbi ito kanyang private army at ang mga kinukuhang miyembro nito ay may mga background sa military at security training. Narito si Lieutenant Colonel Jean Licod ng PNP-CIDG Region 11. Pastor Apollo Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term Angels of Death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOJC. Thus, the Angels of Death was established in 1990. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOJC locations nationwide. Members reportedly possess firearms and are supervised by Crescente Chavez Canada, or also known as Enteng, and Ingrid Canada. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maring itinagin naman ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga alegasyong pamumulesya, torture at pang-aalipin sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ.
Kapag harap sa pagdinig ng Senado, binigyan diin ni Quiboloy na pawang kasinungalingan ang mga binabatong akusasyon sa kanya. Inamon pa ng pastor ang mga biktima na kasuhan siya sa korte at kanya naman daw itong haharapin. Dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Samantala, sa parehong pagdinig, itinanggi din ni Quiboloy ang napaulat na Angels of Death at sinabing imbento lamang umano ito ng mga nag-aakusa. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung Angels of Death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Umaga, Pilipinas! Alas 4:55, ikinakaalarma naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta ang record-breaking na dami ng ulan sa Albay sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa datos ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, nalagpasan na nito ng ang 484.6 mm na dami ng ulan na naitala sa loob ng 24 oras noong 1969. Sa loob lamang umano ng 17 oras, pumalo na sa 413 mm ang rainfall amount ng lalawigan at umabot na sa 500 mm sa pole ng magpaulan ang Bagyong Christine. Sinabi ni Oreta na grabe ang sinapit ng mga binahang residente ng Bicol Region kung saan lagpas tao ang baha at naluwag pati ang mga palayan. Dahil dito binigyan din ng dating alkalde ang kahalagahan ng pagkakaroon ng epesyenteng flood management system hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Sakaling lumusot sa pagiging kongresista ng Lone District ng Malabon sa midterm elections, kabilang sa tututukan ni Oreta ang epektibong flood control. Idiniin ito na bilang long-time public servant ng Malabon, nakikita niyan dapat ratsadahin ang pagkakaroon ng integrated master plan para sa flood management dahil hindi na dapat na malubog pang muli ang Kalakang Maynila. Si Oreta ay anak ng dating senador na si Tessie Aquino Oreta, naging 3-term mayor, vice-alkalde at konsihal ng Malabon. 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan, magandang gising nyo Magandang gising nyo kasi kayo nakapag-ulta bayo Siyempre, pagka magandang gising, magandang naging tulog.
Ano nga ba itong Ultabayo? Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po ito kwenteng kutsero, dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito. Pagpasok ko sa ating katawan, ina-activate niya yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan ho ang nagtataboy sa mga toxins, sa mga yung mga toxins sa ating katawan para habang tayo natutulog para mapanumbalik ang lakas natin o ang ating immunity. Ayan, Kaya para ho sa mga kababayan nating araw-araw humaharap sa stress, napapagod, napupuyat, ang nire-recommenda ho ng mga doktor mag-Ultabayo. Ayan, available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po sa Teoxys Health Ventures, dahil baka mamaya marami hong namimiki. Para ho sa mga concerns nyo doon, sa may mga katanungan pa, po pwede kayo mag-text o magtanong sa 0917-110-6580. Ulitin natin ang 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon na matindi ang problema natin sa stress, pagod at puyat, kinakailangan natin kaagapay, nandyan po ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor, halal certified. Pero ang mahalagang paalala natin, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alparo ay nandyan sa may Sitio Orlina, Barangay Westperio, Quezon City. Sa mga taga-Sitio Orlina, Barangay Westperio, Quezon City, lakasan nyo na inyong mga radyo dahil nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Ayan, kinakailangan hong marinig niya kayo para masiguro na kayo po ay nakatutok sa DZRH para manalo ng premyo mula sa DZRH. Nagpaligsahan ng drug testing ang magkatunggali sa halalan bilang kinatawan ng First District ng Davao City na sina Congressman Paulo Pulong Duterte at ang PBA Party List Representative na si Migs Nograles. Yan ang matapos na magkahamunan ng dalawa na magpa-hair follicle drug test nitong araw ng Martes. Si Nograles ay agad nagtungo sa High Precision Diagnostics sa Davao City kahapon upang sumailalim sa hair follicle drug test. Habang si Congressman Pulong naman ay nagtungo sa High Precision Diagnostics sa Mandaluyong City para magpasuri. Narito nag-post ng isang video si Congressman Pulong kung saan ipinapakita ang kanyang pagsasailalim sa drug test at ang negatibong resulta nito saka naghamon na gayahin siya ng mga makakalaban niya sa politika. Pinuna naman ni Congressman Nograles ang dokumento na ipiniresenta ni Kong Pulong at sinabing luma na ito at ginawa pa ito noong Agosto saka naghamon ng parehong pagsasailalim nila sa hair follicle drug test sa lalong madaling panahon. Sana all. Sana hindi lang si Kong Pulong at saka si Congresswoman Migs ang magpa-drug test. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, narito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit na inaalok ko sa atin ng Westchester Realty. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. After ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan at after nyo makapaghulog ng 20,000 pesos sa all-in cash payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. Kaya makakapunta ka na kaagad sa bahay na napakalapit lamang po sa eskwelahan, simbahan, munisipyo, palengke, grocery store at may iba pang mga amenities. Napakalapit lang din po nito sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili hanggang Disyembre, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto makalipas ang 5:00. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH
a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Tatlong minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, patuloy tayo sa mga balita. Pinatututukan ang Comadrona Party List ang mental health ng mga batang biktima ng pang-aabuso sa bansa. Ikinababahala ng nominee na si Attorney Fiona Itona ang paglobo ng halos 19,000 na kaso ng karahasan sa mga bata noong 1 taon. Batay sa tala ng PNP Anti-Violence Against Women and Children Division at ng Children Protection Center, sinabi ni Attorney Itona na karamihan sa mga ito ng kaso ng child abuse ay nasa halos 8,000 na. Sinusundan ng rape na may nasa mahigit 7,000 kaso naman. Idiniin pa ng kinatawan ng Comadrona Party List na kung mapapabayaan, maaari ito magdulot ng lifelong health problem sa mga bata gaya ng anxiety, depression at pagbabago sa kanilang normal behavior. Binanggit pa ni Attorney Itona na may ilang pag-aaral din na nagsasabing nagdudulot ng agarang pinsala sa utak ng bata ang pang-aabusong kanilang nararanasan at literal nitong binabago ang kanilang pag-iisip at pagkatuto. Sinabi pa ng kinatawan ng Comadrona Party List na ito ang dahilan kung bakit nais nilang palakasin ang awareness program na naglalayong maimpormahan ang publiko tungkol dito at agad na matugunan ang pinagdadaanan ng mga bata. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health worker gaya ng mga Comadrona, nurse, pharmacist, doktor, researchers at iba pang mga professional at mga stakeholder na nais garantihin na makakarating hanggang sa malalayong at mga liblib na lugar ang basic health services. 8 dayuhan naman ang inakusahang may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang inaresto sa Muntinlupa City. Kasunod dito ng isinagawang raid ang mga tauhan ng Department of Justice na Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation sa 2 bahay sa Barangay Ayala sa Alabang. Ayon sa DOJ, 7 sa 8 dayuhan ay mga Chinese. Isa naman ay Vietnamese national. Kinumpirma ng raiding team ang mga gadget na nakumpiska. Ginagamit yon ng mga suspect sa kanilang scamming activities. Samantala, inaalam pa ng otoridad kung may kinalaman din ng mga suspect sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dapat talaga one strike policy, Pagka isang lugar, meron pa rin illegal na Pogo, ang dapat gawin dyan ng pambansang pulisya, tsugi kaagad yung hepe ng pulisya. Tapos si Kapitan dapat habulin din ng DILG. Imposibleng hindi nila lalaman yung mga operasyon ng mga ganyang illegal na mga illegal gambling. Magandang umaga sa mga nakatutok dyan po sa Union, New Jersey. Sandali lang, antayin natin yung update sa atin. Wala po naman sa Pag-asa. Kinumpirma naman ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Roina Garma ang operasyon ng Davao Death Squad at isinawalat iba pang detalye ng reward system ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang supplemental affidavit na isinumite sa House Squad Committee, nagbigay si Garma ng personal na salaysay ukol sa marahas na mekanismong nasa likod ng kontrobersyal na war on drugs. Kinumpirma ni Garma ang pagkakaroon ng DDS, isang grupo na itinuturong nasa likod ng mga pagpatay sa panahon ng panunungkulan ni Mayor Digong sa lungsod. Sinabi pa ni Garma na isang open secret ang DDS. Iniiwasan mo nung pag-usapan ito ng mga pulis sa Davao. Sinabi pa niya na may culture of silence kasi. At umabot ito sa hanggang operasyon ng pulisya kung saan walang kumikustyon o umuusisa sa mga pagpatay. Para sa bawat kaso, sinabi ni Garma, ang hepe ay nire-reimburse ng 5,000 piso na pinangangasiwaan naman ng isang alias Muking. Sa nakalipas na pagdinig, tinukoy si Muking bilang Ermina Espino, isang staff sa tanggapan ni
ngayon ay Senator Go sa Davao City Hall. Si Espino ay isang Assistant Secretary sa Malacanang nang italaga naman si Senator Go bilang Special Assistant to the President. 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, kinatigan din ni dating NAPOLCOM Commissioner Retired Police Colonel Edelberto Leonardo ang pahayag ni dating Police Colonel Royina Garma na may reward system noong Duterte War on Drugs. Ito ay matapos sa mga ayon si Leonardo sa mga tanong ni Manila District o 6th District Representative Bene Bante kung totoong may reward system noon sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Kinumpirma rin ni Leonardo na nagpatawag si dating Pangulong Digong ng pagpupulong noong July 2016 para ipatupad sa buong bansa ang tinatawag na Davao Model ng War on Drugs. 8 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Marami pa tayong mga balita. Antabayan na ng report mula sa Pag-asa. Ang Umaga Pilipinas. 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mahiwagang tunog. Balikan muna natin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 14,000 pesos. Ayan. Again, hindi po yan tabo, hindi po yan balde na metal na ginagamit ninyo sa paliligo gamit ang Shield Bath Soap. Yan po isang bagay na gawa nga sa metal. Makikita nyo sa logo ng ang Kumadrona Party List. At saka doon sa yung isa sa mga figures, yun ang kanyang responsibilidad. Pakahalin tulad ang kanyang responsibilidad. Ayan, okay, check ho ninyo doon. Ang nyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot sa atin online, aba kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ulitin ho natin ang numerong pagpapadala ninyo ng sagot ay 0919-282-6485. Yan po yung text line ng DCRH. Magandang umaga, Pilipinas! Naghahanda na ang Globe Telecoms para naman sa network restoration matapos na pabagsakin ng Bagyong Christine ang ilang linya ng kuryente sa bansa. Ayon sa Globe, kapag kumanda ng panahon at maging ligtas na ang mga dadaanan, agad silang tutungo sa nasa 21 probinsya sa Southern Luzon at Visayas para simulan ang restoration operation. Nasa 13% ng kanilang sites ang apektado ngayon ang mga power outages sa Southern Luzon. 7% naman ang apektado na sa Visayas. Kaya pamantiniyak ng kumpanya na operational pa rin ang karamihan ng kanilang network at mga core services. Sa ngayon, apektado ng power outages ang call, text at data services ng Globe sa ilang bahagi ng mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Kaya po kinakailangan tsaga-tsaga lang ho kung halimbawa hindi ho kayo makakontak sa inyong mga gustong marating. At kung naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating piliin. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maya-maya po, inantabihan na natin si PGM Week Biloso ng GSIS. Dahil nga po sa meron na ho silang mga ikinakasang emergency loan packages para po sa mga nasalanta ng pananalasa ng bagyong
Hindi lang itong bagyong Christine, kundi yung mga nagdaan pang mga kalamidad. Para sa mga leader ng House Quad Committee, ang pagkumpirma ni retired Colonel Edelberto Leonardo sa testimonya ni dating PCSO General Manager Royina Garma ay nagpapatibay na totoong merong reward system sa drug war ng Administrasyon Duterte, kaya't libo-libo ang naging biktima ng extrajudicial killings. Sa isang press conference, sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, ang overall chair ng Quad Committee, at mga co-chair na sina Malina 6th District Representative Benny Abante at Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez na malinaw ang reward system ang siyang naging dahilan kung bakit maraming nasuwi sa kampanya kontra illegal drugs. Sinabi pa ni Abante, hindi na maaaring itanggi pa ng nakarang administrasyon ang reward system dahil na-establish na ito at meron ng burden of proof na lamang ang kinakailangan ng mga ayaw na tumanggap o ayaw pang tumanggap. Iginiit pa ni Barbers ang kahalagahan na naging pahayag ni Leonardo sa pagdinig. Sabi pa ni Barbers, ang ginawa naman ni Leonardo na pagsang-ayon sa testimonya ni Colonel Garma ay sa kanyang sinumpang salaysay ay nangangahulugan lamang na isang agreement o may isang agreement sila at approve sa kanya ang affidavit ni Colonel Garma. Sa ilalim ng reward system, sinabi ni Garma na binibigyan ng reward ang mga pulis na makapapatay ng drug suspect ng halagang 20,000 pesos hanggang 1 milyon depende sa kanilang target. 17 na makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Hello, good morning at maulan na panahon sa ating lahat. Ano po sa Luzon, Visayas dahil sa bagyong Christine. Kasalukuyan nasa vicinity ng Tumawi, Isabela ang sentro o yung gitna ng bagyong si Christine. Ang lakas ng hangin ng taglay ng bagyo ito ay maabot pa rin sa 95 km per hour at pagbukso na nasa 160 km per hour. Inaasahan po natin itong kikilos sa January Pakanluran, bababay niya itong Northern Luzon. Kataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa southern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, Benguet, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union, at sa central and southern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 ay sa Ilocos Norte, lalabing bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, lalabing bahagi ng Abra, lalabing bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, lalabing bahagi ng Aurora, lalabing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, lalabing bahagi ng Tarlac, Pampanga, lalabing bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Pulilo Islands at Lubang Island. Signal number 1 naman sa Batanes, lalabing bahagi ng Quezon, lalabing bahagi ng Occidental Mindoro, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kasama Calamian Islands at Cuyo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Islands, Burias Island, Aklan, Capiz, Antique, kasama Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan Island, northern Samar, Biliran, northern portion ng Eastern Samar, at northern portion ng Leyte. Sa ngayong araw, dahil sa bagyo, inaasahan pa rin na malalakas ang matitinding pag-ulan. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at Aurora. Heavy hanggang intense sa pag-ulan sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, lalabing bahagi ng Cordillera, Ilocos Region, lalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, at Occidental Mindoro. Moderate hanggang heavy rains sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region,
Negros Occidental at Western Visayas. Sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, lalo na lang po sa ilalim ng Tropical Cyclone Signal, patuloy pa rin tayo mag-ingat at mag-alerto dahil nandiyan pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa yung patungkol naman po sa taas ng alon, meron tayong pa rin gale warning. At halos ito yung buong seaboard ng Luzon at ng Visayas. Kaya wag munang pumalaot nating mga kabayan dahil minasa pa rin ngayong araw na matataas na alon. Sa track ng bagyong Christine ay inaasahan po natin ito'y lalabas sa landmass, maaaring po sa Ilocos region ngayong hapon o gabi, at patuloy itong kikilos pa kanluran o palayo sa Kalupan habang ito'y bababay ang West Philippine Sea. At sa Friday ng hapon ay nasa po natin nasa labas ng PAR ang bagyong Christine. Ang susunod pong update sa bagyong Christine maya pong 8 o'clock ng umaga. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, kumusta ang Tumawini ngayon? Ang tinutukoy nating nasa Tumawini area, yung mata, yung sentro niya? Opo, tama po. Po sa, opo. So doon ngayon yung malakas ang hangin? Opo, doon yung pinamalakas na hangin at pinamalakas na ulan. Kasi nandun yung center wind. Kasi kanina sabi, lumakas pa siya kahit na tumama na sa lupa. Sa ngayon, as we speak, humina ba? 95 kilometers per hour. So, ganun pa rin. Opo. Na-maintain niya. Opo. Tapos ang gustiness? Nasa 160 kilometers per hour. Ganun pa rin. Akala ko pag bumama sa lupa, hihina na. Nasustain niya? Opo. Kasi po yung Isabela, marapit pa siya sa tabing dagat? Oo. Okay. Kaso wala na, puro patag yung dadaanan niya puro bundok doon, opo. Puro palayan, Tumawini, di ba? Opo, pero may Sierra Madre po doon nga pala, may Sierra. Dito sa may bandang Quezon na, pagpasok niya ng bandang Quezon. Opo. Ang Mindanao, kumusta ang Mindanao ngayon? Most part of the Mindanao is generally fair weather po tayo ngayong araw. Okay. At least makaka-recover na. Maglalandfall pa daw ba uli ito? After na mag-exit dito sa may Ilocos area? Hindi na po. Kasi after nun, may West Philippine Sea at hopefully palabas na po. Palabas na. Okay. Bicol. Ang Bicol daw po, Alzar, anong mararanasan today? Well, nasa signal number 1 pa rin yun. Wind signal number 1. So, maulan pa rin ang panahon dahil sa bagyo po. Naku. Kawawa naman yung mga kasi pahirapan yung rescue operation kahapon dahil mataas pa rin yung tubig. Opo, yan po hindi magandang balita. Masama o maulan pa rin ang panahon. Oo. So, sustain pa rin niya yung rainfall? Sa rainfall ay mabawas-bawasan na po kumpara nung pagpasok. O bago siya pumasok sa lupa. Pero pa rin. Ayan, okay. Sige. So itong mga kababayan natin sa may bandang norte, ang kinakailangan talaga ang iba yung paghahanda, ha? Hindi, lahat naman, di ba? Pati nga Metro Manila, apektado, no, ha? Opo, tama po. Sige, Alzar, maraming salamat, ha? Ingat din. Maraming salamat po. Pahinga kayo. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa, no, ha? Kaya para ho sa ating mga kababayan na apektado ho ng mga pag-ulan, kinakailangan pa rin ho natin ng iba yung pag-iingat, ha? Umaga, Pilipinas! Nako, hirap nitong sitwasyon natin ngayon, dahil sa yung iba hindi pa nga nakaka-recover dun sa nagdaang bagyo, Di ba? Ang dami pang nag-rehabilitate pa ng kanilang tirahan, tinamaan na naman. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija, magdamag din daw pong ulan. Sabi ni Freddy de la Cruz. Yan, oo. Ingat ho kayo at doon ho sa ating mga kababayan na nandyan po sa daraanan po ng bagyo. Sige, ingat ho tayo. At sa mga kababayan ho natin nasa abroad naman, baka po pwede ho idhamad din ho natin sa dasal ang ating pong mga kababayan natin sa Pilipinas na ngayon nakikipaglaban ho sa lamig. Ay, magandang umaga kay kay PGM Week Biloso ng GSIS.
Si Jem, waiting na po kami. 25 na makaliban sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po mag-ultamayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, anytime po pwede natin itong i-take. Pinakamaganda nga daw po, 2 kapsula, 1 oras bago matulog para ma-achieve ho natin ang benefits ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactose strain plasma. Ito po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang ultamayo ay, ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactose strain. Kaya naman, napaka-potent po nito para itaboy ang mga toxin sa ating katawan. Ano bang ginagawa nito? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po namang plasmacytoid dendritic cell ay tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, ito po ay nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakaroon ng panibagong sigla ng ating immunity. Nalalabanan po ang mga sakit na po pwedeng tumama sa atin kinabukasan. Maganda ng tulog mo, maganda pang gising mo. Yan po ang ayuda naman sa atin ng Ultabayo. Kaya para ho sa mga senior citizen, lalong-lalo na yung hirap na hong maka-achieve ng magandang tulog, ang rekomendasyon po ng mga doktor, mag-Ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na galing sa Teoxytil Belchers. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text po sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ating paalala sa tuwi-tuwi na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga-Gabaldon, Nueva Ecija. Si Sherwin Alparo ay nandiyan nga po sa West Fairview, Quezon City, Sitio Orlina. Meron na ho siyang nahuli. Sherwin. Naputol. Naputol yung nahuli ni Sherwin. Biglang naglaho. Sandali, mag-commercial nga muna tayo. Oras mo na sa buong Kapuluan, 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Siyempre, si Direk Coral Losalia din po ng TV5, mga nakatutok ko sa ating ngayong umaga. Magandang umaga din po kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas, kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Magandang umaga po sa inyo, ha? At sa lahat ng mga pauwi ng Pilipinas, wag na hong magbaon ho ng imported na tsokolate. Ang pasalubong po natin ay Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung plum planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon po ay nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans yung pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. But kahit po ito'y gawang lokal, it tastes and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito talagang maipagmamalaki natin na gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Sherwin Alparo sa Sitio Orlina, Barangay West Fairview, Quezon City. Sherwin. Yes, magandang umaga, Angel. Tignan mo naman, ang dilim-dilim pa dito sa lugar. Oo, maraming... Madaling araw, pero madidinig mo na yung radyo dito sa bahay na ito ni Tatay. Pakita mo yung bahay ni Tatay. Yan, no? Dahil magandang umaga. Halika, ayan, ang pangalan niya po. Ayan, may echo. May echo, yan. Palabasin mo si Tatay, yan. Dito tayo sa labas para makita ka. Ayan, dilim ang dilim. Makulimlim talagang panahon, ano? Oo. Ayan. Tay. Romeo Manahay. Tay Romeo. Oo, Manahay.
Itong Sitio Orlina ay lugar pala ito ng mga waray-waray. Kaya itong si Tatay Waray. Bisaya po ko. Bisaya. Ang Cebuano. Hindi na pala waray-waray. Mga Cebuano rin. Sige. Matagal ako kayo dito. Oo, matagal kami dito. 1978 kami. Dugaya na, uy. Kadugay na. Oo. Mga malaki ng mga anak ko, may edad na. Ako, oo. At palagi kayo nakatune in sa radyo. Oo. Dahil may pinalibangan ako, ting umaga. Sinigdang radyo, oo. At sino pa ba rin mga announcer sa umaga? Angelo Permones. Angelo Permones. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos tatay. Yan, ha? Sa 1,000 plus, meron ka pang Deezer H umbrella dahil umuulan-ulan na. Ayan, payungan mo. Manipis pang bumbunan ni Tatay. Oo. Makinis yung bumbunan. Kaya hawakan mo itong payong mo. Sa iyan, ha? At saka meron ka pa yung lata. Yung yero. Natama ako. Sa Deezer H grocery. Nanggigising tuloy ako ng mga kapitbahay dito. Nakahiya. Maraming salamat po. Angelo Permones. May isa pa yan, sir. May isa pa yan. Ikaw ang kasama niya tuwing umaga. Mag-isa lang okay rin sa inyong bahay. Ako lang po isa. Bakit? Binata ba si Tatay? Binata? Ito may condominium. Yan. Pagpasok mo, kama kagad. Diba? Anong hanap buhay niyo po dito? Nagkitanim ako ng mga bakanting lote. Tiniwan ko ng mga gulay. Ang maigi. Ito mo sipag. Urban gardening. Sipag ni Tatay. Oo, di ba? At ang kaharili nyo rin, kasama nyo rin sa pagtatanim ng gulay ay yung radyo nyo. Wala na pong asawa, patay na yung asawa ko. Single na. Hindi na lang radyo. Oo. Radyo po. Angelo, ikaw na lang daw kasiping na maghapon. Pagdamatch. Sige. Paalam ka na, nakastambay na si GM Wick Biloso. Maraming salamat, ha? Maraming salamat po. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H Mas Malacash Pro Wires number 6, Sherwin Batalfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, lakasan ho ninyo yung radyo nyo dyan sa kanila, roonan ni Sherwin Alparo at kayo pong susunod na mananalo ng 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Alahong pasok ngayon ha, government at saka mga government agencies at saka ang mga eskwelahan sa buong Luzon. Alinson nga po sa deklarasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, ibinunyag naman ng Comadrona Party List na marami sa mga Comadrona ang hindi pa rin nababayaran ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay sa kabila ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth kung saan ang ilang bahagi nito ay nailipat na sa National Treasury. Nakikiusap po ang Comadrona Party List nominee na si Attorney Arnel Gubalya na bayaran na ang mga birthing center na pagmamayari ng mga Comadrona. Marami niya kasi ang mga ito may claim pa ng maternity care package at newborn care package benefits sa PhilHealth pero hanggang ngayon hindi pa ho nababayaran. Idiniin pa ng Comadrona Party List na inaabot ng taon ang ilan bago mabayaran ng PhilHealth dahil na po sa iba't ibang mga issue. Idinaan ni Attorney Kumalya na sa loob ng mahabang panahon, kasama pa rin ang mga Comadrona sa pinaka nakakaligtaan at marginalized licensed professionals na mga health workers sa bansa. Patuloy niyang humaharap ang mga midwives sa mga hamon sa kanilang propesyon at hindi na dapat pang dumagdag dito yung pahirapang pagbabayad ng kanilang claim. Ang Comadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, nurse, pharmacist, doktor, mga researcher at iba pang mga professional at mga stakeholders na nagnanais lamang garantiyahin na makakarating sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo, pagka ganitong panahon na may mga kalamidad, agad nating naaalala si PGM Week Biloso dahil ito ho ay nagre-ready naman ng calamity loan. PGM Week, maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga, partner, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Hindi ko masabi sa kanilang maghinawang umaga. Kasi nga po, marami pang nakalubog sa tubig. May mga nagdeklara na po ng state of calamity. Paano ho magiging proseso for them to avail nung pong mga emergency loan package ho ng GSIS, PGM? Alam mo, partner, ang GSIS, pag ang iyong area kung saan ka naninirahan ay dineclare na state of calamity, ay automatic po nagbibigay ho kami ng calamity loan. Kaya nga po ang ating mga lugar at gusto ko pong banggitin na
Ang iba't ibang lugar po na tinamaan ng bagyo ngayon, na narito na itong bagyong Christine, ay pwede pong mag-apply. Ang ating mga miyembro at pensioner sa Bicol, Sorsogon, Masbate, Legazpi, Virac at Naga ng ating pong loan. Ngayon po, ang mga tao na ang mga miyembro po natin na walang unpaid leave, walang administrative o legal cases, o kaya ay nakabayad na ng hindi bababa sa 6 na monthly premiums bago mag-apply, at ang meron pang natitirang net take-home pay na hindi bababa sa 5,000, ay maaari pong mag-apply. Yun naman pong old age and disability pensioner, kailangan po na may matira pong net monthly pension na hindi bababa sa 25,000 pesos. Maaari po kayong mag-apply po nito sa pamamagitan ng atin pong GSIS Touch mobile application. Kung nasa area po kayo nasa lanta, wala ho kayong signal, no? Pwede po kayong pumunta sa tanggapan ng GSIS na malapit po sa inyo, o sa mga himpilan ng gobyerno na merong GSIS kiosk para pong ATM machine yan, na pwede ho kayong mag-apply ng inyo pong kaukulang loan. Hanggang magkano PGM? Hanggang magkano PGM ang pwedeng i-loan? Yung immediate? Ang atin pong mga membro ay maaari pong makahiram sa halaga na 20,000. 20,000. Ang interest po niyan ay 6% at maaari pong mabayaran sa loob ng 3 taon in equal monthly installment. Yun hong nakahiram na noon dahil nasalanta ho kayo, pahihiramin ho namin kayo na hanggang 40,000. Babayaran po muna yung dating natitirang loan galing po dyan, at ang iyo pong dapat na natitirang pagkakautang ay hindi po lalampas ng 20,000. Okay. Ngayon naman po, yung mga nagtatanong, paano naman po sapagkat may mga nasalanta ng bagyo noon, eligible pa ho kami. Alam po ninyo, yung mga naapektuhan ng Typhoon Julian, bukas po ang ating emergency loan sa buong probinsya ng Cagayan hanggang January 16. Sa lugar naman na sinalanta ng bagyong Enteng, pwedeng mag-apply ang mga taga-Vinson sa Camarines Norte, pati ng mga taga-Fami at Laguna. Kasama na rin ang Naga at Camarines Sur. Para sa kanila, iba't ibang deadline hanggang December 24 para sa Vinsons, hanggang December 15 para sa Laguna, December 8 para sa Naga at Camarines Sur. Ngayon po, ang naapektuhan naman ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina, maraming lugar ang sakop, tulad ng mga Tarem sa Pangasinan, buong Ilocos Norte, La Union, Kamiling sa Tarlac, ay naku po, buong Bataan po, at mga bayan ng Baco at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Kasama na rin po, probinsya ng Batangas, Rizal at ang buong National Capital Region. So iba-iba pong mga iba-ibang pecha. Yung deadline. Nagtatanong ang tao. Bakit po ba iba-ibang deadline? Sapagkat ang ating mga kawanin ng gobyerno dahil sa kanilang serbisyo, hindi ho agad makapunta para mag-apply. Una po ang trabaho, pinagbibigyan po natin sila na makapag-apply sapagkat inuuna po nila makapag-fill din muna. Okay. PGM, siguro ho, from time to time tawag ho kami, no? Lalong-lalo na next week, ano, pagkatapos nitong pagka medyo humupa na itong problema natin kay Christine, tawagan namin kay uli, ano, para doon ho sa iba pang mga schedule na po pwede hong avail na ng ating mga kababayan, mga nagtatrabaho sa gobyerno na gustong mag-avail ng loan. In the meantime, thank you for joining us. Thank you for joining us sa PGM. At sana nga po yung ating mga kababayan na nasa lanta, samantalino natin itong pagkakataong ito para po sa immediate assistance na kinakailangan ho ninyo. Thank you, PGM Week. Maraming salamat din po, Kuya Angel, at sa iyong tagapakinig. Ang Presidente at General Manager po ng GSIS, si Ginoong PGM Week Veloso.
Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 na umaga. Samantala si Senator Amy Marcos nandiyan na rin, kasama na natin ang ate ng bayan, ang pambansang ate. Senator Amy, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Naimbag na bigat? Yes, naimbag na bigat, hindi masyadong maganda at talaga naman typhoon signal number 2 ang Ilocos Norte. Kinakabahan nga kami dahil ang lakas-lakas ng hangin. Alam naman ninyo, masanay na kami sa hangin dahil nga sa mga windmill, pero labis, grabe, ibang klase to. Oh, nasa may bandang Tumawini daw ngayon yung mata, yung sentro ng Tumawini, yes, Isabela. Tama. Andon sa kabila, nasa Isabela, at pinagdadasal namin na dahil nandyan sa gitna yung Cordillera, medyo humupa ng konti yung hangin. Pero ngayon, talagang ang lakas-lakas daw, yun ang balita sa amin. At marami nang na-evacuate, ganun din yung kuryente, talagang pinatay na muna dahil nga nakakapangamba. At ito yung problema natin, pare-pareho. Hindi naman daw ganun kadami yung ulan, pero ang biro na nga namin, palibasa yung Julian, yung nakalipas na 2 linggo, napakalakas. Lahat ng mga palay na tutumba, tumumba na. Kaya wala nang natira. Natuluyan. Yun na nga ang malupit. 2 linggo sana aanihin na eh. Naku. Pero yung unang bagyo, yung Julian, nag-U-turn pa, bumalik pa galing Taiwan, nag-enjoy yata sa Ilocos, pambihirang buhay to. Ngayon dumating naman itong Christine, wala na daw tutumba. Kaya yun na rin ang mabuti. Wala nang tutumba dahil naitumba na lahat. Paano naman? Oo. Correct. Ano ba yan? Di papalakpak na naman lalo yung mga gustong mag-import. Dahil sabi nila, pero wag naman sanang dagdagan pa yung i-importahin natin. Dahil hindi naman din ramdam ng ating mga kababayan. Teka muna, Sen, bago tayo lumawig doon sa mga issue, matagal na namin kayong hinahanap dahil nga sa gusto namin makuha yung reaksyon. Pero nagsalita na kahapon si BP Inday. Sabi niya, wala naman kaming away ni Senator Amy. Wala naman. Pero alam mo naman, sinasabi ko na nga ba, yan na nga yung sinasabi ko mangyayari. Talaga nagkakahagisan ng dungis. Ayoko sumali sa ganyan. Nakakasakit ng ulo. Talaga naman. Kaya ako nag-independent. Alam ko mauuwi sa ganyan. I knew it was gonna get ugly, but I didn't know it was gonna get ugly this early. Ang aga naman po. Kaya ako, medyo iiwas muna ako sa putikan at magtatrabaho muna. Alam ba ninyo, sa kabila ng lahat ng bagyo, may magandang balita naman. Dahil yung United Nations, ipinangalan yung Pilipinas na most vulnerable. Kaya tayo ang gagawing headquarters ng loss and damage. Ang ibig sabihin na to, lahat ng highly vulnerable na may bagyo, may lindol, may bulkan, kompleto yung encyclopedia ng disaster natin, bibigyan ng konting tulong ng developed world. At yung mayayamang bansa, tutulungan tayo. Ang Pilipinas magiging headquarters. Yun ang magandang balita. So, kumbaga, tayo mauuna dyan. Hindi, pero magiging headquarters tayo, pero hindi pa rin naman tayo iiwasan ng disaster. Kumpleto Ricardo's pa rin. Yan ang problema. Wala naman na takip o panang wall, kumbaga. Wala naman pader, pero yun nga, naaawa nga ako. Kahapon pa nananawagan yung Nabwa, lahat ng Kamsur, Lingon, lahat ng mga kaibigan natin dyan. Hirap na hirap, kawawa talaga. Okay, balikan natin yung binabanggit nyo kanina na magkakaroon ng headquarters. How will we benefit from that funding, Senator? Well, sa ngayon kasi, meron ng 1 billion, 3 billion na sinasabi na pera na binibigay ng ating iba't ibang mga bansang mayayaman. At syempre, sila naman ang develop, kaya sila rin may kasalanan. Sila rin ang may sala kung bakit nagtaasan yung nivel ng dagat. Kaya yung ating low-lying areas, yung mga baybayin dyan sa Bicol, sa Leyte, sa Samar, napaka-open na sa dagat kasi talaga malalim na. At dahil dito, magbibigay sila ng pera for something called, yung tinatawag natin na climate adaptation and mitigation. Ibig sabihin, mag-a-adapt tayo kung paano, hindi ko rin masyadong naintindihan. Pero limbawa,
may tinatawag silang green infrastructure. Ibig sabihin, hindi semento to. Hindi to gray o black infrastructure, green. Ibig sabihin, yung bakawan, halimbawa, green infrastructure yan, yung bakawan, yung mangrove. Itatanim mo sa mga bukanan, sa ating mga sandbar, dyan sa gilid-gilid ng baybay. At nakita natin, maski nung Yolanda, yun ang nakatulong sa mga coastal area. Kasi talagang mas malakas pa yan kaysa lagyan mo ng seawall. Correct. So, example yan. Oo. Hindi, tsaka yung mga bakawan. Oo. Tapos yung, meron pa silang tinatawag ngayon na, yung sponge cities. Ibig sabihin, talagang, halimbawa yung ginagamit, dapat gamitin sa ibang lugar. Ginagawa na to sa China tsaka sa India. Yung low-lying areas, hindi na semento or lupa yung ilalagay, kundi yung, paano ba papaliwanag to? Parang sponge yung kanyang material. Yung, nag-a-absorb. yung bricks. Nag-a-absorb ng tubig. Ina-absorb. Ina-absorb yung tubig, tapos i-release yung tubig. Yun yung mga green infrastructure na wala pa rito sa Pilipinas, kaya kailangan madala yan. Yung technology, tapos yung pera, kasi mahal ibang klaseng materyales, at yung iba, yung indigenous, katulad nga ng bakawan, at yung bayog, yung kawayan. Alam sa Tagalog. Kawayan yung bayog. Parang yung kawayan na maliit lang ang buto, yung malalaking kawayan na yung butas halos sa daliri lang, ayun, maganda rin yun kasi nag-a-absorb din yun. Lahat yan gagamitin dapat. Pero kailan mangyayari yun, Sen? Kung tayo magiging headquarter? Yun ang maganda. Pero kami, doon sa Ilocos, talagang nagtatanim ng bakawan. Yun talaga importante. Dati, pinapanguling lang yan. Hindi nga natin alam Ngayon, mahal na mahal ng tao kasi maliban pa sa proteksyon, sa bagyo, sa hangin, maliban pa doon, ang daming tumutubo ng mga isda, alimango, yung ating tahong. Ang daming tumutubo, kaya hanap buhay din. Enjoy na kami sa bakawan. Oo. Alam ba ninyo, ang Maynila, kaya nga sabi, ang tawag Maynilad. Ang nilad ay isa sa mga species ng bakawan. Okay, dati talagang dating bakawan ng tong Maynila kaso with the development naubos So ngayon ibabalik natin bahagi ng green infrastructure. Ibabalik na naman natin sa dati, yung bakawan, bayog, lahat yan. Kailangan ibalik yan at may mga high-tech naman na nagsasabi, eto nga yung sinasabi nung time na wala naman tayong tubig, nung El Nino, tuyot na tuyot tayo. Sinasabi habang mababa yung mga imbakan ng tubig, dapat linisin. Kalkalin lahat yan dahil kasi yan ang pagkakataon na linisin para pagdating ng ulan, may pupuntahan. Kasi dadalo yung tubig. Wala namang pupuntahan. Kaya dapat lahat ng cistern, reservoir, small water impounding na napapabayaan, hukayin na natin yan at linisin. Ganon din yung mga dam natin. Yung mga dam natin sa tuktok ng bundok. Dyan sa Isabela, yung Magat, naku po, yung Angat, lahat yan. Ang dumi-dumi na nung mga dam, punong-puno na, hindi na buhangin, hindi na bato-bato, kundi may mga troso na ng mga puno. Alam naman natin kung paano nag-landing doon. Maraming illegal logging, alam mo na. Teka muna, Sen, sabi nyo nga, yung mga dam natin nasa taas, isa sa mga programa noon ng inyong ama, yung small water impounding system, yun makakatulong para sa pag-improve ng irigasyon natin. May pondo ba yan for 2025? Yes, yan na nga ang sinusuri namin ngayon na dapat may pondo yan. Pero nakikita ko, imbes na nadagdagan yung NIA, kasi siya yung primary dyan, yung NIA, siya pangasiwa ng ating mga dam. Naku talaga naman. Imbes na dagdagan yung 70 billion nila last year, naging 40 billion this year, nangalahati. Sabi ko, nagkakamot na ako ng ulo. Seryoso ba tayo? Bakit nagbawas ng halos kalahati ito? Samantalang pinapangako natin irigasyon sa magsasaka, magbabawas ng pagbabaha. Ano ba naman itong ginagawa natin sa sarili talaga naman? Hindi ko maintindihan. Samantalang yung ibang bansa, Indonesia, Malaysia, naghuhukay sa ilalim ng syudad para magkaroon
magkakaroon sila ng giant cistern at doon talaga bubuksan sa mga kanal, doon pupunta pag binaha. Ewan ko ba, paurong yata tayo, hindi ko maintindihan. Anyway, sige ho. May mga schedule panahon ho ng deliberasyon ng budget. Pero Sen, iniintay daw ho kayo ng mga taga Bicol. Ano gusto nyo iparating sa kanila at may schedule ho ba kayo ng pagpunta sa kanila? Yes, sa taga Nabua, sa Lingon, sa iba't ibang mga bayan na kararating ko lang galing ako doon na ilang buwan makalipas. Kaya nagtatawag yung mga mayor, sabi ko, humupa lang konti tubig, andyan nakaabang na yung mga truck punong-puno ng mga food packs na inaantay ninyo, kagabi pang handa, ngunit hindi nga makatawid kasi hirap na hirap. Kaya intayan na lang to at nagbigay naman yata sila ng order sa palasyo na kung tumagal pa, magpapadala na ng mga helicopter at airdrop dun sa mga isolated areas at napakarami nun. Sen, maraming salamat for joining us. Joste Aguina, magandang umaga po. Yes, Thank you. Just Agnina, maraming salamat, Angelo. Si, that's the United Nations Loss and Damage Fund. Something to look forward to kahit paano. Salamat. Thank you, Sen. Maraming salamat. Si Senator Amy Marcos, 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Pilipinas! 2 minuto na lamang, 8 na umaga para ho sa mga taga Binangonan Rizal. Huwag din natin kalimutan, andyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan. At sa mga kalapit na lawigan, pasyalan ho natin yan. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca, 2-story townhouse yan with balcony. Aba, meron ho 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Bakit ho kakaiba ang St. Monique Ballet? Pagpunta ho ninyo sa balkon, pagkagising sa umaga, ang sasalubong ho sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. At affordable na affordable. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Ulitin natin, available po ito sa 0917-719-7908. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Russian writer na si Leo Tolstoy. Ang sabi niya, if you feel pain, you are alive. If you feel other people's pain, you are a human being. 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!